Maraming salamat, Manager Lee, at pinagbigyan mo ako. Huwag kang mag-alala. Bukas ng umaga ay handa na ang kontrata. Sige. Yuan. 3 taon tayong magkasama, hindi mo man lang ako hinayaan na hawakan ka. Kaya ibinigay na lang kita sa iba. Kapalit ng kinabukasan ko. TSK. Ballerina. Talagang masarap. Chuan, tama na. Wala ang H1 mo dito. Sino ka? Nasaan si Chuan? Tumigil ka sa pagsigaw. Mahusay ang soundproofing dito. Halika na, baby. Babae, huwag kang tatakbo. Kailangan kong umalis dito. Liang Yuan, huminto ka. Tulungan ninyo ako. Siya nga. Liang Yuan. Presidente Zai. Nakabalik na po kayo? Ito ang manager ng marketing department. Ipinaghanda kayo ni Li Chuan. Magandang prospect para sa ballet company. Hindi ba paborito ninyo ang ballet? Si Li Chuan, naalala ko na boyfriend niya yon. Linisin ito. Presidente Zai, nagkamali po ako. Huwag po. At alamin kung ano ang nangyari ngayong gabi. Opo. Presidente Zai, nagkamali po ako. Huwag po. Huwag po. Gising ka na. Si Yan Shan. Ang presidente pala ng Hentong Investment Bank, si Yan Shan. Ang malaking tao na iginagalang ng buong financial circle ng Jingbei. Honey water, pang-alis ng hangover. Hindi ba siya nakatira sa ibang bansa? Bakit siya bumalik? Hindi ko alam ang address mo sa bahay, kaya dinala kita rito. Tiningnan ka na ng family doctor, wala namang malubha. Ang ganitong malaking tao, sa isang ordinaryong tao tulad ko, malamang wala namang iniisip. Salamat, Yixi. Ako si Liang Yuan. Kagabi. Ang tao kagabi naayos na. Huwag kang mag-alala. Naayos? Pinapasok ko lang siya at ikinulong ng ilang araw. Ano nang kinakabahan ka? Akala mo ba pumatay ako o nagsunog? Hindi. Salamat po sa nangyari kagabi. Kapag may pagkakataon, babayaran ko ang utang na loob ko sa inyo. Sige, magtatrabaho ka. Hindi na kita istorbo. Nakasasama talaga ang alak. Nakakasira ng plano. Babayaran ang utang na loob? Ibig sabihin, magpapakasal ka sa akin? Papa, kanino ka nagsasalita? May asawa na pala siya. Rui, ilang beses ko na ba sinabi sa'yo? Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo? Tito mo ako, hindi papa mo. Huwag mo nang ulitin yan, ha? Sige, tito. Nahulog ang bulaklak ni ate.
Kung kami ni Rui ay nakasakit sa'yo kanina, humihingi ako ng paumanhin. Ako, single pa rin. Wala akong anak. Bakit mo ipinapaliwanag sa akin to? Hindi ba ito si ate na matagal nang gusto ni Tito? Kailangan ko siyang tulungan. Ate, ikaw ba ang guro sa balet na hinanap para sa akin ni Tito? Guro sa ballet? Paano mo nalaman na sumasayaw ako ng ballet? Kung payag kang maging guro sa balet ni Rui, handang magbayad ng 30% na mas mataas sa presyong pamerkado. At saka, yung multa sa dance company mo, ako na rin ang magbabayad. Ginoong Xi, hindi naman tayo magkakilala. Hindi ko kayang tanggapin ang ganitong kabutihan mula sa inyo. Mahilig akong manood ng ballet. At may kaalaman din ako tungkol sa'yo at sa dance company mo. Malakas ang dance company mo, pero grabe rin ang awayan sa loob. Hanggang ngayon, wala pa ring napipiling prinsipal. Siguro, maaari mong isipin ang pagpalit ng trabaho. Salamat po sa inyong kabutihang loob. Pero ang maging prinsipal ng dance company ay pangarap ko. Hindi ko muna iniisip ang magpalit ng trabaho. Naiintindihan ko. Kapag nagbago ang isip mo, kontakin mo lang ako. Salamat. Paalam, Guro Liang. Paalam. Tito, siguro Liang ba yung ate na nakilala mo noong pinakamahirap na panahon ng negosyo mo? Naalala ko sabi mo, noong pinakamahirap kang panahon mo, binigyan kanya ng candy. Nandoon ako sa dance studio at kita kong nakaupo ka rito halos maghapon. Ito para sa'yo. Kumain ka ng masarap. Yuan, dumating na ang boss. Sige na. Hawakan mo. Mabuti naman ang memorya mo. Kung siya ang magiging tiyahin ko, bakit hindi mo gawin gaya ng mga macho na boss sa short videos? Babae, matagumpay mong naakit ang atensyon ko. Ang pagkuha sa'yo bilang guro sa sayaw ay abiso, hindi pag-uusap. Magbasa ka ng libro, huwag puro short videos. Hindi niya tatanggapin na umasa sa iba, pero lilikha ako ng pagkakataon para sa kanya. At itataas siya sa tuktok. Naihatid na namin si Liang Yuan kay Boss Lee. Bakit wala pa ring balita? At Chuan, saan ka nagpunit kagabi? Nakainom ako kahapon. Pagkatapos ng party, hindi nakita-nakita. Akala ko nauna ka nang umuwi. Ikaw kahapon. Sobrang lasing ako. Natulog ako sa katabing hotel. Mag-isa? Baka hindi nagtagumpay si Boss Lee. Walang kwenta talaga. Yuan. Ang hirap-hirap ng sayaw mo, tapos kailangan mo pang makipag-socialize. Ayokong mahirapan ka ng ganyan. Kung hindi, umuwi ka na lang. Ako na ang bahala sa'yo. Ano sa tingin mo? Lichuan, ilang taon na tayong magkakilala. Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga sa akin ang ballet? Paano mo nasabi na umalis ako sa dance company? Ang ikli ng karir ng isang mananayaw. Isipin mo, sino bang ballet dancer ang hindi nawawala sa eksena pagdating ng 4 o 50 taong gulang, at saka kaysa magpakapagod para sa isang malayong pangarap, mas mabuti pang Simula pa noong 5 anyos ako, nagsasanay na ako ng ballet. 20 taon na ang nakalipas. Bukas, may pagkakataon ako na makipagkompetensya para maging principal dancer. Ngayon, gusto mong sumuko ako. noon, nang ikulong ka ng nanay mo sa bahay at hindi ka payagang sumali sa dance company. Ako ang nagligtas sa'yo. Nakalimutan mo na ba? Sa bagay na ito, dapat kang makinig sa akin. Alam ko, nagpapasalamat ako sa'yo dahil iniligtas mo ako noon. Kaya nitong 3 taon, sinunod ko lahat ng sinabi mo.
Yuan, kailan ka darating para mag-ensayo? May gagawin pa ako sa dance company. Mauna na ako. Ang punto ko, hindi ako magre-resign. Ang hirap talaga ng mga babae. Magulo na ang lahat sa bahay. May oras ka pa para magpakamataas. Sige na. Puntahan ko na lang siya sa dance company para ayusin. Sa susunod, ihahatid ko na lang siya sa kama ng iba. Liang Yuan, lumalaki na ang mga apog mo, ha? Kailan mo ipapadala ang pera? Wala talaga akong pera ngayon. Naibigay ko na sa inyo ang buong sweldo ko noong nakaraang buwan. Ikakasal na kasi ang kuya mo sa susunod na buwan. Kulang pa ng 200,000. Kung hindi mo ipapadala ang perang ito, pupunta ako sa dance company mo at magkakagulo. Kung pupunta kayo, tatawag ako ng pulis. Ikakasal na ang kuya mo sa susunod na buwan. Kulang pa ng 200,000. Kung hindi mapadala ang perang ito, pupunta ako sa dance company mo at magkakagulo. Sa bagay na ito, dapat kang makinig sa akin. Kung papayag si Emil Layang na maging bullet teacher ni Rui, maaari kitang bigyan ng sahod na 30% higit pa sa karaniwang rate. Ang ikli ng karir ng isang mananayaw. Kailan mo ipapadala ang pera? Layang Yuan, huwag ka nang mag-isip ng iba. Ang pinakamahalaga sa'yo ngayon ay ang pagpili ng principal dancer. Umalis ka na sa putikang iyon. Ano nang ginagawa mo rito? Ibaba mo Kumapit ako. ka ng mahigpit. Mahuhulog ka. Magiging unang wheelchair ballerina ka na. Huwag. Ano nang kinakatakot mo? Sarili kong problema ito. Kaya ko nang harapin ito ng mag-isa. Layang Yuan. Ang pangarap mo ay umabot sa tuktok. Tama lang na umasa sa sarili. Pero minsan kailangan mong tanggapin ang tulong mula sa mabubuting tao. Direktor, alam niyo po ba kung nasaan si Liang Yuan? Ah, Manager Lee. Kanina pa si Yuan sa may entablado. Siguro nasa dressing room na siya ngayon. May dala ka na namang para sa kanya? Siya kasi, napakasimple lang ng buhay. Sumasayaw lang ang alam. Kailangan talagang bantayan. Mukhang hindi kanya lubos na nakikilala. Mas matatag ka kaysa sa inaakala niya. Lumabas ka na. Hindi na aabot. Pupunta muna ako sa dressing room. CJ, Hindi ba't gusto mong umalis ako? Bakit ngayon hinaharang mo pa ako? hindi na aabot. Magtago ka muna rito. Yuan, At Chuan, bakit ka na pa rito? dinadalhan kita ng kape. Kaninang umaga, hindi ko dapat pinag-initan ka. Huwag mo sanang isipin ng labis. Narito ako para humingi ng tawad. Ikaw, may iba ka pa bang sasabihin? Bakit ang tindi ng kaba mo? May itinatago ka ba sa dressing room? At Chuan, kanina nang pumasok ka, nagbibihis ako. Kaya nagulat ako sa'yo. Kamusta na ang pagsasanay mo sa pagsasayaw nitong mga nakaraang araw? Bakit may amoy ng liniment? Kanina habang nagsasayaw ako, nakapilipit ako ng paa.
Naglagay lang ako ng liniment. Kailangan mong mag-ingat. Mahalaga ang panahon ngayon. Huwag kang masasaktan. Alam mo ba? Pagkatapos ng lahat, naghihintay pa rin ako na ipagsama kita sa aming malaking boss. Oo nga pala. May gusto akong pag-usapan sa'yo. Yung malaking boss namin, mahilig siyang manood ng ballet. Sa company year-end party namin sa susunod na linggo. Gusto kong ipagkita ka sa kanya para makipag-usap at sumayaw. Baka sakaling mag-enjoy siya at may taas ako bilang vice president ng kumpanya. Gusto mo na namang ipagsama ako sa inuman? Hindi sa inuman. Tulad lang ng dati. Makipag-usap ka lang sa kanya. Kailan ba kita niloko? Maraming beses ko nang sinabi. At Juan, kung gusto mong umangat at tumaas ang sahod, kaya nating abutin yon sa sarili nating pagsisikap. Yuan. Para sa mga katulad kong galing sa mahirap na pamilya, kung gusto kong umangat sa sariling sikap, imposible yon. Kailangan ko munang magkaroon ng matatag na posisyon bago kita kayang pakasalan, di ba? Hindi ko kailangan ng maraming pera. At Juan, pwede tayong magsikap ng magkasama. E di ito rin naman ang ginagawa ko para sa kinabukasan natin. Kung mahal mo ako, bakit di mo ako tulungan? Sige na, sige. Kung ayaw mo, ayaw ko ring pilitin ka. Ako, May trabaho pa ako sa opisina. Uuna na ako. anong ginagawa mo? Ang mga bagay na di mo gusto. Itapon mo na agad. Paano mo nalaman na ayaw ko nito? May melatonin sa kabinet mo. At saka, gusto mo ng buko juice. Ayaw mo ng kape. Paano mo nalaman na ayaw ko? Hindi lang yan. Alam ko rin na mahilig ka sa cake. Na kumakain ka ng candy bago sumayaw. Na gusto mong pumunta sa hardin ng endless summer tuwing tag-araw. Ayaw mo ng taglamig. Ayaw mo ng mansanas. At lalong ayaw mo kapag may nakatingin sa sugat mo sa paa. Ni hindi niya alam ang sugat mo sa paa. Gusto ka lang niyang ipagpalit para sa sarili niyang kapakanan. Hindi siya bagay sa'yo. Tingnan mo naman ako. Pwede ba? Ito ay pagitan namin niya. Hindi ko alam kung may nagawa ba ako na nagkamali ka ng akala. Maging disente ka po. Layang Yuan. Ang mga taong mataas ang estado sa buhay, hindi magkaka-interes sa'yo. Boss Zai, yung nangyari sa bar, nalinaw na natin. Ipinagkaloob ni Lee Chuan si MS Liang kay Boss Lee. Gusto niyang gamitin si MS Liang para umangat. At saka, Magpatuloy. kanina, lumapit sa akin si Lee Chuan. Sabi niya, sa year-end party, ibibigay niya si MS Liang. Sa inyo. Kumpirmahin ang schedule ko bukas. Siguraduhin makakarating ako sa eleksyon bukas. Liang Yuan. Ipaparamdam ko sa'yo na ako ang tunay na bagay sa'yo. Alam nyo ba, may balita ako na darating ang sponsor ngayon para manood ng kompetisyon para sa principal dancer. Hindi ba assistant lang ang pinapadati-dati? Balita ko, itong sponsor na ito, ang pinakamisteryosong eligible bachelor sa buong syudad. Teacher Liang, 4 na taon ka na sa dance company. May narinig ka ba tungkol sa kanya? Wala. Yang walang alam at hamak na yan. Makikipag-agawan pa sa akin. Kung marumi ang bibig mo, magsipilyo ka ng maayos. Ang mga walang kakayahan, ang mahilig magpalakasan lang ng loob sa salita. Liang Yuan, ikaw. Handa na ba kayo? Liang Yuan. Titingnan ko kung paano ka magmamalaki mamaya. Talagang hindi dumating si Lichuan. Bakit siya nandito?
Hindi dapat ganito ang balance niya. Si Liang Yuan ang unang, nasa loob lang ng 4 na taon sa company, ay may pagkakataon na makipagkumpetensya para maging principal dancer. Matibay ang kanyang pundasyon. Paano nangyari ito? May gustong manira sa king. Hindi ako dapat huminto. Mukhang kinabahan lang kanina. Pero naayos niya ng maayos sa dakong huli. Ang tibay ng loob at ang galing sa pag-adapt sa sitwasyon. Talagang karapat-dapat siyang maging principal dancer. Alamin mo kung ano talaga ang nangyari sa mga pako. Opo, Ang ganda ng talon niya. sakto ang emosyon at teknik. Siya dapat ang maging principal dancer. Pakilabas ang iba pang mga kalahok. Liang Yuan, magaling ang iyong teknik at pagpapahayag. Magaling ka talaga. Pero sa pagtatanghal ng ballet, kailangan din ang pagkakumpleto sa entablado. Sa kasamaang palad, ang iyong bersyon ng Giselle ay hindi gaanong kumpleto. Sa pangkalahatang paghahambing, mas angkop si Bailin. Sabihin mo sa artistic director. Hindi ako sang-ayon sa resulta. May mga thumbtacks sa entablado. Hindi ito aksidente. May gumawa nito. Ano? May gumawa? Nako, Ano ang ibig mong sabihin? Sumasayaw ka ng hindi maganda, tapos isisisi mo sa iba. Kapag hindi ako nakapagpaligsahan dahil sa sugat, ikaw ang mananalo at mapipili. Makatwiran lang na ikaw ang paghinalaan ko. Paano kung ikaw mismo ang may pakanan nito? Walang problema sa mga naunang pagtatanghal. Pagdating mo sa entablado, biglang may naglagay ng thumbtack. Bukod pa riyan, bahagi rin ito ng pagsusuri sa kompetisyon. Hindi mo alam kung ilang tao ang inapi mo. Baka naman 4 na taon ka pa lang sa dance company. Nakikipag-agawan ka na para maging principal dancer. Baka may ibang lalaki sa likod mo. tama si Bailin. Normal lang ang kompetisyon. Pero kung ganito kalala ang galit, syempre may problema siya. Nako, hindi mo alam kung kanino siya nakipagtalik para makasali sa kompetisyon ng principal dancer. Lalabas pa po ba kayo? Hayaan mo muna siyang umaksyon. Bailin, bukod sa mga ganitong, mabababang pamamaraan, ano pa ang kaya mo? Alam ng lahat na ikaw ang may pinakamalaking galit sa akin sa buong dance company. Nagkakalat ka ng chismis dahil naiinggit ka sa akin. Dahil baguhan ako pero nakikipag-agawan ako sa posisyon mo. Alam mo na sa larangan ng sayaw, hindi mo ako kailanman matatalo. Ikaw, Artistic Director, ako ay humihiling na kunin ang footage ng Kiki sa gilid ng entablado at sa backstage. Sino ang gumawa ng kalokohan sa performance area? Malalaman ka agad sa pagsusuri. hindi pwede. Anong karapatan mo para humiling ng footage? Paano kung sinasamantala mo ito para sirain ang ebidensya? Wala siyang karapatan. Paano naman ako? Sino ka ba? Anong karapatan mo? Bailin, tumigil ka. Paumanhin po, Circe. Hindi ko po alam na narito kayo. Nakakahiya po. Siya si Zai Yanshan, ang bagong sponsor ng dance troupe. Gusto mo talagang maging principal dancer? Kung gayon, sumayaw ka lang. Hanggang sa ako'y masiyahan. Hindi po, Sir Zai, hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Pwede kang hindi sumayaw, ngunit ipagbabawal ko kaagad ang lahat ng pagkakataon mo. Tumawag ng pulis. Iharap ang ebidensya sa mga otoridad. Huwag ninyong palampasin ang sinuman. Pagkatapos, ayusin ang pribadong doktor. Pumunta sa lounge. Nagtatanggol pa siya para sa akin. Bakit? Si Liang Yuan, isang hampas lupa, ay napakaswerte. Nakakilala pa ng tulad ni Zai Yanshan. Hindi siya karapat-dapat. Halika na po, MS, bye. Ipapadala ko po ang video ng sayaw ninyo kay Sir Zai nang walang pag-aalinlangan. Kung ayaw mong mapahinto ang karera mo, magpatuloy kang sumayaw. Ang taong iyon ay hindi natin kayang kontrahin.
Ako. MS, bye, kung hindi kayo sasayaw, agad kong ipapaalam, sa lahat ng pangunahing dance troupe sa Jinbei. Huwag mong pigilan. Ayos lang. Masakit ng konti ang paglalagay ng gamot. Kung masakit, sumigaw ka. At isa pa. Sino ang nagturo sa'yo? Na kanina sa entablado, kahit namumutla ka na sa sakit, ay hindi ka tumigil. Ito lang ang pagkakataon ko. Hindi ako pwedeng tumigil. Ganyan ka rin ba, sa harap ng boyfriend mo? Siya. At Chuan, nasugatan ang paa ko. Pwede mo ba akong sunduin? Yuan, nasa overtime pa ako. Makinig ka, mag-taxi ka na lang pauwi. Sige. Paano ko naman? Maihahambing ang dalawa sa kanila? Walang magyayari sa laban ngayon. Ano? I-reschedule ko ang laban. Sa 2 linggo mula ngayon, magpagaling ka muna ng maayos sa panahong ito. Boss Xi. Bakit lagi mo ba akong tinutulungan? Ihahatid na kita pauwi. Sabihin mo, sino yung lalaking naghatid sa'yo kanina? 3 taon mo akong hindi pinapayagang hawakan. Tapos ngayon, nagpapalipat-lipat ka na ng lalaki. Bitawan mo ako. Ang sama mo talaga, Liang Yuan. May sira ka ba sa ulo? Nasaktan ako dahil kay Bailin. Mabait lang yung ginoong yon at inihatid ako. Pero hindi mo man lang inalala ang sugat ko. Ang unang pumasok sa isip mo, pinaghinalaan mo ako. Basta malinis ka pa rin, okay lang. Yuan, nag-aalala lang ako sa'yo. Natatakot ako na maloko ka ng mga yun. Hindi mo alam, mga mayayaman yan, puro laro lang ang gusto, hindi ka nila seryosohin. Siyempre alam ko yan. Pero hindi yan dahilan para magsinungaling ka at sabihing masama ako. Sige na, alam ko, nagkamali ako, patawarin mo na ako, please. At isipin mo, kung hindi kita iniligtas noon, wala kang narating ngayon. Ang utang na loob na yon. Ang nagpatali sa akin sa kanya ng 3 taon. Kapag tumutol ako, ibabaling niya lang sa nangyari noon. Wala siyang pakialam sa sugat ko at sa pangarap ko. Yuan, naalala mo pa ba? Yung company annual party natin sa susunod na linggo, pagdating ng panahon, dapat magpakita kang maayos. Kapag nagkapera na ako, pupuntahan natin sa abroad para magpakasal, at hindi mo na kailangang magpakapagod sa pagsasayaw. Okay ba? Ito na ang huli. Para, mabayaran ko na ang utang na loob ko noon. Sasayaw lang ako. Wala nang iba. Siyempre, Yuan, dapat magpakita kang maayos. Kung magiging daan ka man para sa kinabukasan ko, swerte mo na yon. Sir Chang. Hindi ko alam kung nasaan si Sir Zai ngayon. Si Circe. Ito yung ballet dancer na yon. Kung okay lang sa inyo, pwede ko na siyang dalhin kay Sir Zai ngayon. Assistant ba siya ni Xian Shan? MS, Liang, may naalala ka ba sa akin? Pasensya na.
Narinig ko na mahilig sa ballet si Circe. Pumunta ako rito para sumayaw. Oo. Manager Lee, may sariling plano si Sir Zai. Mauna na ako. Sige. Ang apelyido ng boss niyo ay Xi. Ano ang pangalan niya? Yuan, huwag kang matakot. Sumunod ka lang sa akin mamaya. Tara na. At Chuan, hindi na ako pupunta. Gusto ko nang umuwi. Hindi pwede. Kailangan mong pumunta. At saka, malapit ka nang, maabot ang iyong halaga. Si Yanshan, ikaw nga talaga. Ano ba talaga ang gusto mo? Ang boyfriend mo, i-deliver ka sa kama ko. Ano sa palagay mo, dapat ko bang tanggapin? O hindi? Ano sa tingin mo, dapat ba akong pumayag? O hindi? Hindi. Mahal ka ba niya? Kung talagang mahal ka niya, hindi niya papabayaan ang kompetisyon na pinakamahalaga sa'yo. Hindi niya ignore ang sugat mo sa paa at higit sa lahat, hindi ka niya ipapadala para mag-perform sa company party. May isang ballerina sa Jingcheng Ballet Company na nagngangalang Liang Yuan. Maganda ang katawan at mukha. Sa company party sa susunod na linggo, iaayos ko siyang pumunta para maglingkod sa mga boss. Impossible. Dati, sumasayaw lang ako at nakikipag-usap. Kahit gaano pa siya kawalang pakialam sakin. Hinding-hindi niya gagawin yon. Boss Zai, insistent si Li Chuan na makausap kayo. Magandang araw po, Boss Zai. Ako si Li Chuan, manager ng marketing department. Hindi ko alam kung ang panghimagas na si Liang Yuan ay nasiyahan kayo. Kung nasiyahan kayo, yung bagay tungkol sa pagiging branch manager ko. Li Chuan, lumampas ka na. Naniniwala ka na ngayon? Ipinadala ka niya sa kama ko kung wala tayong mangyayari. Parang sinayang lang natin ang mabuting intensyon niya. At saka, nandyan siya ngayon sa labas, naghihintay. Assistant Chang, ano sa tingin mo ang kalagayan ngayon dito? Satisfied ba si Boss Zai? Ang intensyon ni Boss Zai, hindi ko kayang hulaan. Kung satisfied siya o hindi, malalaman mo bukas. Sige na. Ano? Natatakot kang mahuli? Nasa puso mo pa rin siya. Wala. Ayoko lang maging totoo. Ang reputasyon kong manlalansi. Maging totoo. Kung ako ang magiging tagapagtago ng sekreto, magagawa mo bang linlangin ako ng tunay? Si Yanshan, huwag kang ganyan. Liang Yuan, tingnan mong mabuti. Ako ang kasama mo ngayon. Hinawakan ka ba niya rito? Dito. Wala sa lahat. Si Yanshan, ano ba talaga ang gusto mo? Marunong kang protektahan ang sarili mo. Masaya ako. Bago ka pumayag. Hindi kita pipilitin. Pero, Yuan, inalis ko ang mga hadlang para sa'yo. Ipinagtanggol kita. Pinakita ko pa sa'yo ang mga asong gubat sa paligid mo. Hindi ba dapat? Bigyan mo ako ng gantimpala. Bigyan mo ako ng karapatan. Isang karapatang, tumayo ng marangal sa tabi mo. Huwag kang magmalabis. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pipilitin, bibigyan kita ng panahon. Dito ka matulog ngayong gabi. Walang mang-aabala sa'yo. Ano? Paano nangyari ito? Ji Chang. Si Ji Zai kagabi, siya. Man, Lee.
Tungkol sa posisyon ng branch manager na napag-usapan natin noon, ang appointment letter ay ipapadala bukas sa HR department. Salamat, Ji Chang. Talagang maglilingkod ako ng buong puso kay Jizai. Sulit na. Kapag nakatayo na ako ng matatag sa kumpanya at nasa kamay ko na ang kapangyarihan. Anong magandang babae ang wala sa akin? Itong si Liang Yuan. Hindi siya mabubuhay kung wala ako. Mabuti pa. Gawin na lang natin siyang kasangkapan sa hinaharap. Sandali. Anong atras? Gusot ang kwelyo mo. Salamat. Kung talagang nagpapasalamat ka sa akin, ibigay mo sa akin ang gantimpala ko. Araw-araw kitang tatanungin. Hanggang sa pumayag ka. Jizai. Hindi ko maintindihan. Bakit mo pa pinapromote si Li Chuan? Isang taong ganito? Chang. Alam mo ba, kung paano sirain ang isang lalaki? Bigyan mo siya ng lahat ng gusto niya. Tapos kunin mong lahat. Pero, Ginoo, hindi ba't masasabi ring masamang lalaki kayo sa ganito? Yuan. Umuwi ka na pala. Ang galing mo kahapon. Manager na ako ng subsidiary company. Lichuan. Hiwalayan na tayo. Hiwalay? Liang Yuan. Akala mo ba nang maging kasama mo si Boss Zai, mayabang ka na? At wala ka ng respeto sa akin, di ba? Liang Yuan. Noon, ako ang nagligtas sa'yo mula sa masamang lugar na yon. Nag-ipon ako para pag-aralin kang sumayaw. Ganito ka ba magpasalamat sa akin? Noon, ikaw ang nagligtas sa akin. Kaya't palagi kong inaalala ang utang na loob ko sa'yo. Kung alam mo pala. Para mabayaran ang utang na loob. Sa loob ng 3 taon, sinunod ko lahat ng gusto mo. 2 taon na ang nakalipas. Pinagawa mo kong magbalit. Para sa isang retiradong senior manager, pumunta ako. Naging manager ka. Nakaraang taon, sinabi mong kailangan ng partner mo, ng guro ng ballet sa Paris para sa pamilya niya. Pumunta rin ako. Naging marketing department manager ka. Ngayong taon, ipinadala mo ko sa kama ng boss mo. Naging hepe ka ng subsidiary company. Lichuan. Ang utang na loob sa mga nakaraang taon, nabayaran ko na sa loob ng 3 taon ng pagsunod sa'yo. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Masamang tao ka, Liang Yuan. Nagmamalaki ka sa akin? Kung wala ako, wala kang magagawa. Ano nang ginagawa mo rito? Noong mga panahong iyon, dito sa lugar na ito, binigyan mo ko ng candy. Wala akong maibabalik sa'yo, kaya't ako na ang magiging kanlungan mo. Ang lalaking yon noon. Ikaw pala yon?
Mula ngayon, dito ka natitira. Kulang ka ba ng kahit ano? Sabihin mo lang sa mayordomo. Salamat. Naabala na naman kita. Anumang bagay na may kinalaman sa'yo. Hindi ito abala para sa akin. Si Yanshan. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Sabi mo gusto mo ang ballet. Medyo magaling naman talaga ako. Pero, may mga mas magaling pa sa akin. Hindi ko alam kung ano pa ang maaakit sa iyo. Sinabi ko na. Nasa hardin ka noon, at binigyan mo ako ng candy. Iyon ang unang pagkikita natin, ang unang pagkakilala. Dahil lang sa isang pirasong candy. Hindi lang iyon isang candy. Noong panahong iyon, namatay ang kuya ko. Nabigo sa negosyo. Lahat ng tao ay akala, walang kwenta ako. Kahit ang nanay ko, lumayo na. Iniwan ako sa bansa. Pero, nabigo ka lang sa negosyo, hindi ka naman pumatay o nagsunog. Bakit nila ginawa iyon sa iyo? Nga. Noong panahong iyon walang sinuman ang nagsabi sa akin ng ganyan. Ikaw lang ang nagbigay sa akin ng candy. At ang 200 piso ay nakatulong sa akin sa pinakamahirap na linggo. Pagkatapos ng isang linggo, nagtagumpay ako sa stock market at nakuha ang unang puhunan. Hanggang sa ngayon, itinatag ang Hentong Investment Bank. Kaya, ano sa palagay mo ang gusto ko sa'yo? Kung hindi, bayaran mo na lang ang interes. Tito, anong ginagawa ninyo? Tito, anong ginagawa ninyo? Matutulog na muna ako. Tito, ako ba ang nakasagabal sa inyo? Bukas, magklase ka ng maayos kay Teacher Layang. Maging masunurin ka. Sige, Tito. Ang isang taong tulad niyang mahirap pakisamahan, kailangan ng isang taong hindi basta-basta alis. Hindi ko akalain na may ganito pala siyang nakaraan. Itaas ang kamay. Umikot. Ayos, magaling. Halika, ulitin natin. Itaas ang kamay. Umikot. Boss Zai, tulad ng inyong inaasahan. Hindi na nakapagpigil si Lee Chuan. Nagsimula na siyang maglipat ng palihim ng pondo ng branch office. Bigyan pa natin siya ng mas malakas na pampasigla. Sabihin mo sa kanya na nakatira na sila yung yuan sa bahay ko. Opo. Sige, alis na tayo. Tito, pinuri ako ni Teacher Liang. Ngayon sabi mabilis raw ang pag-unlad ko. Ang galing mo naman. Magpahinga ka muna. May sasabihin ako kay Teacher Layang. Ginoong Xi. Ano po ang kailangan ninyo? Nakatira ka na nga sa bahay ko. Bakit ang layo pa rin ang tawag mo sa akin? Ako. Palitan mo ang tawag mo sa akin. Isi. Yanshan. Ano ang sasabihin mo sa akin? Mayroon akong isang magandang pagkakataon para maghiganti kay Lichuan. Gusto mo ba? May isang pagkakataon ngayon para makaganti kay Lichuan. Gusto mo ba? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ako basta-bastang tao. Ginamit ka niya para umangat. 2 beses na akong hindi nakatulong sa'yo. Pero ngayon, hindi ko siya palalampasin. Anong nangyari? Nanghihinayang ka na? May nararamdaman ka pa para sa kanya? Hindi. 3 taon kaming nagmamahalan, kahit tapos na. Pero, marami pa ring bagay ang hindi pa naaayos. Sa pagkakataong ito, gusto kong ako mismo ang gumawa. Ayokong maabala ka. Mula nang iwan niya si Lichuan, nag-iba na siya. At saka, totoo namang iniligtas niya ako. Gusto kong subukan. Nakausapin siya ng maayos. Nang hindi umaabot sa away. Natutuwa ako. Na lumapit ka sa akin para humingi ng tulong. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para sa'yo.
Matagal na akong hindi nakakapagpadala ng pera sa bahay. Baka magkagulo ang mga magulang ko. Paano kung makipagsabuatan sila? Baka makaapekto kay Xianshan. Nang hindi maganda. May gagawin pa ako. Uuwi na muna ako sa kwarto. Imbestigahan mo ang pamilya ni Liang Yuan. Nakuha mo rin sa wakas. Mamaya, sa kafe sa harap ng dance studio. Ano pang iniisip mo? Xianshan. Gusto kong makipagkita kay Lichuan para mag-usap. Pero, ako, CJ, sabihin mo. Kahit ano ang sabihin mo, okay lang. kailangan ko ng tulong mo. Natatakot ako baka magalit siya sa akin. Kailangan kong tiyakin ang kaligtasan ko. Siyempre, Sandali. Pwede bang pangako muna sa akin? Ako, alam ko, hindi ako makikialam sa usapan nyo. Pero, kung may masamang bala, siya sa'yo. Hindi ko siya palalampasin. Yuan, pumayag ka rin sa wakas na makita ko. Lichuan. Pinapunta kita ngayon. Para linawin natin ang lahat. Hiwalay na tayo. Ang mga nangyari noon, pwede nating ayusin. Hiwalay? Yuan, paano mo nagawa yon? Dahil lang sa pera at oportunidad, makikipaghiwalay ka sa akin? Hindi ba siya yung kandidato para maging prima ballerina? Yung Henyong, Liang Yuan ba? Sabi ko na nga ba, paano nangyaring dahil lang? Sa pilay niya ay natigil yung kompetisyon. Totoo pala yung sabi ni Bailin. Nakakapit nga siya sa isang malaking boss. Yuan, nakikita mo ba? Ang mundo, ganito kalupit sa mga babae. Isang salita ko lang. Wala ka ng pwesto sa dance company na to. Una, naisip ko pa na maghiwalay ng maayos. Kapag naayos na ang lahat ng mga nakaraan, wala na tayong koneksyon. Mukhang, masyado lang akong nag-expect sa'yo. Kung susunod ka na lang ngayon sa akin, pwedeng pag-isipan kong bigyan ka ng 16,000 pesos kada buwan. Mabubuhay ka na. Magiging masaya tayong muli. Hindi ba, Yuan? Yuan, paano mo ko nagawang gantihan? Hindi ko na nga pinansin na may iba ka ng lalaki. Ano? Kailangan pa bang magpaalam sa'yo? Ano ka ba? Ano nang? Kailangan ko pa bang mag-report sa'yo para makipag-flirt? Sino ka ba? Paano ka naging ganyan ka, baba? Hindi ko na nga pinapansin na nakipagrelasyon ka sa ibang lalaki. Dinala mo pa siya sa public para mapahiya ko. Hayon, dinala pa niya ng hayagan. Yung lalaki niya, yung ganyang klaseng tao. Paano naging principal ballerina? Oo nga, ang kapal naman ng mukha. Nakipagrelasyon ako sa ibang lalaki. Anong karapatan mo para sabihin yan sa akin? 3 taon tayo. Araw-araw pinagpaplanuhan mo kung paano ako mapupunta sa kama ng ibang lalaki para sa kinabukasan mo. Nang malaman mong hindi na ako napua mo, nagsimula kang magkalat ng chismis at manakot sa akin. Ano? Gusto mo bang gawin kong 50? Ang mga ginawa mo at ikalat sa buong industriya? Ikaw. Hindi ka na makatwiran. Sino bang dakilang lalaki ang walang babaeng nagsakripisyo para sa kanya? Sino bang dakilang lalaki ang walang babaeng handang magsakripisyo para sa kanya para sa ikabubuti mo rin ito? Tanging ang mga walang kwentang tao na hindi makakuha ang mag-iisip na ipagkanulo ang mga taong malapit sa kanya para lang sa sariling ambisyon. Bitawan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? At hinahawakan mo ako? Ano ka ba?
Mukha kang disente sa suot mo. May pera ka lang, nagpapanggap kang bayani para sa babae. Sasabihin ko sa'yo, ako ang manager ng Hengtong branch. Kung marunong kang tumingin sa sitwasyon, pakawalan mo na ako, at huwag kang makisawsaw sa gulo. Manager ng Hengtong branch? Ngayon ka lang natakot? Huli na. Kilala mo ba ang presidente ng Hengtong branch? Si Jizai? Siya ang boss ko. Paisain ka niya, parang isang maliit na hipon. Lang yan. Sasabihin ko sa'yo, kung marunong kang tumingin sa sitwasyon, lumuhad ka ngayon at magmakaawa sa akin. Pagkatapos, dalhin mo si Liang Yuan sa harap ko. Baka sakaling pagbigyan kita. Jizai, ang ipinag-utos ninyo sa akin, ay tapos na. Si Li Chuan ay sangkot sa panloloko, paninirang puri, at paglustay ng pondo. Maaari na siyang isumite sa autoridad para aksyonan. Jizai. Zai. Jizai. Imposible. Ji Chang, nagkakamali ka talaga. Akala mo katulad kita, ng aso ang mata? Paano nangyari ito? Jizai, hindi ko kayo nakilala. Isipin mo na lang, iniwan ko sa'yo, ang nobye ko. Patawarin mo na ako ngayon. Patawarin mo ako. Isang buhay na tao. Ang tao, hindi kalakal. Lalo na kung sila yung Yuan pa ang tao. Tama, tama, tama. Tama po kayo, Jizai. Ako, nagsalita ng walang galang. Jizai, patawarin niyo na ako, sa pagkakataong ito. Dalhin sa mga otoridad at panagutin. Huwag, huwag, huwag. Jizai, Jizai, patawarin niyo na ako, Jizai. Yuan, Yuan, tulungan mo ako, dahil sa ating pinagsamahan sa mahabang panahon. Tulungan mo ako, Yuan. Patawarin ka. Kung ang katabi ko ay hindi si Xianshan, naisip mo bang patawarin ako? Ginawa mo lang ako, kasangkapan para umangat. Duwak ka lang at umaapi sa mahina. Ako. Dalhin na siya, huwag nang madumihan. Ang mata ni na Binibini Liang at Jizai. Yuan. Kung gusto mong tumawa, tumawa ka. Hindi naman bawal. Nakagaan sa loob. Salamat, Xianshan. Gatas. Pampatulog. Anong nangyari? Iniisip mo pa rin yung nangyari kanina? Hindi ko lang maintindihan. Yung taong napakabait sa akin noon, bakit siya nagbago? Na ganito na siya ngayon? Ang tao, kapag sakim, lalong naghahangad. Huwag mo nang pag-aksayahan ng oras, ang ganyang klaseng tao. Ano nang ginagawa mo? Tapos na ang laban. Oras na para magbigay ng gantimpala. Bilang pangunahing general ko, ano ng gantimpala ang handa mo para sa akin, Miss Liang? Wala ka namang kulang sa material na bagay. Hindi ko alam kung ano nang maibibigay ko sa'yo. Nagpapanggap kang tanga. Liang Yuan, delikado ba akong tao? Papatayin ba kita o ililibing? Siyempre, hindi. Pero, natatakot ako. Natatakot sa ano? Natatakot kang mahulog ang loob mo sa akin? O natatakot kang hindi na kita magugustuhan? Paano may taong kayang pangakuan ang forever sa mundong ito, pero huling-huli na. May gagawin pa ako sa dance troupe. Pasok muna ako. Tang. Sa dance troupe mo pa, hahanapin para umiwas sa akin. Sino ang nagturo sa'yo nito? Kanina sa entablado, namumutla ka na sa sakit pero hindi ka tumigil. Noon, dito sa lugar na ito,
Binigyan mo ako ng candy. Wala akong maibabalik sa'yo. Kaya ang magagawa ko na lang ay protektahan ka. Natatakot ka bang mahulog ang loob mo sa akin? O natatakot ka na hindi na kita patuloy na magugustuhan? Pero, ang agwat sa estado namin ni Xianshan ay napakalaki. Paano kung ako sa kanya ay pansamantala lang? Napakahigpit ng training. Kaya pa ba ng katawan mo? Mas mabuting tulungan kitang mag-relax. Bakit mo ako sinundan dito sa dance troupe? Wag na. Ano ba iniisip mo? Nakita ko lang na naninigas ang balikat mo, kaya gusto kitang masahehan, o baka naman. May inaasahan kang iba. Boss Zai. Ang ipinasuri ninyo sa akin ay may progreso na. May gagawin pa ako. Nasa bahay si Ruli. Naghihintay para sa klase. Uuwi na muna ako. Chang. Sabihin mo sa akin. Paano mapapataas ang tiwala ng isang babae sa'yo? Mula 20% hanggang 50%. Boss Zai. Ibig sabihin, hindi pa rin naniniwala si MS Liang na kayo pala sa kanya ay totoong nagmamahal, na nag-aagawan, at nagkakandara pa. Tungkol kay MS Liang, ang background ng pamilya niya ay malinaw na sa akin. Itinuring ng mga magulang ni MS Liang siya, parang bangko ng dugo. Noon, para lang magamot ang kanyang kuya. Ikinulong siya ng kanyang mga magulang sa loob ng bahay at pinilit siyang mag-donate ng bone marrow. Si Li Chuan ang nagligtas sa kanya. Ngayon, kailangan ng pera ang kuya niya para ikasal at humihingi na naman ng pera ang mga magulang niya kay MS Liang. Kaya noong araw na yon, nagdalawang isip siya dahil natatakot siya sa kanyang mga magulang na baka makipagsabuatan kay Lichuan para gumawa ng gulo. Ngayon, wala na si Lichuan. Imbestigahan mo ang kanyang mga magulang. Kung kinakailangan, dalhin mo sila sa harap ko. Boss Zai, kayo po. Kung gusto mong tuluyan siyang makalaya, kailangan lang putulin ang lahat ng gapos na nakakadena sa kanya. At siya mismo ang dapat gumawa noon. Liang Yuan. Nagmamalaki ka ba? Dahil nakakapit ka kay Boss Zai, pinasayaw mo ako ng buong 5 oras noong araw na iyon. Na-injure ang mga kalamnan ko, at muntik na akong hindi na makakabangon. Hindi ba't karapat-dapat lang sa'yo yon? Sa halip na mag-isip-isip sa sarili mong pagkakamali, sa akin mo ibinabato ang sisi. Tigilan mo yan. Sa 5 araw, magkakaroon ng muling kompetisyon para sa principal dancer. Kung marunong kang lumugar at kusang umurong, baka pagbigyan pa kita. Kung hindi, huwag kang magalit kung magiging brutal ako. Mga taong walang kakayahan lang, ang nagmamalaki at nagpapalakas ng loob sa pamamagitan ng mga banta. Sir Zai, bakit hindi ninyo subukang kausapin si Miss Liang? Maghapon at magdamag siyang nagsasanay, masasaktan ng katawan niya. May sarili siyang prinsipyo. Ang ipinagagawa ko sa'yo, ano na ang nangyari? Siyempre, pero sakim na sakim ang mga magulang ni Miss Liang. Hanggang ngayon, gusto pa tayong pag-interessen. Bukas, kailangan bang pigilan sila sa paligsahan? Hindi na. Kung magpakita sila ng magandang asal at hindi sila maghanap ng gulo, pagkatapos na lang natin sila pag-usapan. Pero kung dumating sila, huwag nilang sisihin ang sarili nila.
Liang Yuan. Ang pagsusuri sa kwalifikasyon mo ay may problema. Sumama ka sa akin. Pagsusuri sa kwalifikasyon. Lahat ng dokumento ko, ayon sa orihinal na kopya ko isinumite, at lahat ay pumasa sa unang pagsusuri. Iyon ay paunang pagsusuri ng sistema. Ngayon, kailangan ng manual na pagsusuri ng orihinal na dokumento. Ang kopya ng sertipiko ng edukasyon mo, parang malabo. Kailangang suriin ulit. Sumama ka kaagad sa akin sa records room. Ma'am, malapit nang magsimula ang paligsahan. Pwede bang hintayin muna ang pagtatanghal ko bago magsuri? O kaya, pakisama na lang ang staff dito para magsuri tayong lahat. Ma'am, ang pagsusuri ng dokumento ay usapin ng proseso. Kung ayaw niyang sumama, huwag mo na siyang pakialaman. Paano pwedeng hindi? May problema sa pagsusuri ng dokumento niya. Kahit umakyat siya sa entablado, walang saysay ang sayaw niya. Hintayin ninyo ako sandali. Ang susunod na mananayaw ay si Bailin. Ma'am. Inutusan ka ni Bailin para pahirapan ako, di ba? Si Bailin ba ang nag-utos sa'yo? Sadyang pinahihirapan mo lang ako, di ba? Wala tayong away. Ano nang dahilan para pag-initan kita? Sinusunod ko lang ang proseso. Nga, wala tayong problema. Bakit mo ako pinahihirapan? Ako. Hindi pa tapos i-check ang mga dokumento mo. Kung aalis ka ngayon, ibig sabihin, kusang nagbitiw ka na sa karapatan mong sumali. At ngayon, pakisalubong natin ang mananayaw na si Liang Yuan. Bitawan mo ako. Kailangan ko nang sumali sa paligsahan. Hindi pwede. Kahit sumali ka, wala ring mangyayari kung hindi mo ito ayusin. Paano ko nalaman na may proseso pa pala ng pag-check ng mga dokumento? Bitawan niyo ako. Ano nang ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Buti na lang na ipaalam ko kay Xian Shan. Salamat. May utang na naman ako sa'yo. Pero kailangan ko nang sumali sa paligsahan. Nagmamadali na ako. Mauna na ako. Huwag kang mag-alala, inayos ko na ang isang short break. Dahil sa mga problema sa equipment, magkakaroon tayo ng 10 minutong pahinga. Magpahinga muna tayo sandali bago magpatuloy. Ha? Nalaman ko na ang totoo. Si Bailin ang nakikialam ng palihim. Gusto niyang sirain ang pangalan mo. Tinanggal ko na para sa'yo ang lahat ng hadlang sa harapan mo at binigyan kita ng isang pagkakataon para talunin siya ng walang pag-alinlangan. Liang Yuan. Huwag mo akong bigin. Siyempre naman. Wow, ang galing niyang sumayaw. Ang ganda talaga ng sayaw niya. Ang ganda. Dapat talaga sa entablado ka nagniningning. Dapat sa entablado ka nagniningning. Nako, paano siya nakasali pa rin? Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Inayos ko na ang lahat para sa iyo. Ang posisyon ng prima ballerina. Dapat sa iyo iyon. Sa paligsahan natin ngayon, napakaswerte nating naanyayahan ang tatlo na principal dancer mula sa International Ballet Company. Nakakagulat, 2 perfect score. Ang napili nila, sina Bailin at Liang Yuan. Bakit perfect score din siya? Para maging patas, hihilingin namin sa 2 manlalaro na mag-perform ng magkasama ng klasikong piyesa, ang Iila Bayadre. Pakiusap sina Bailin at Liang Yuan. Ang 2 manlalaro ay tumungo sa entablado.
Bigla na lang, sabay kami ni Liang Yuan, magsasayaw, at La Bayader pa. Napakahirap ng piyesang yan. Nanay, anong gagawin ko? Huwag kang mag-alala, maging normal lang ang pakiramdam mo. Kahit hindi ka maging principal dancer, ang pwesto ko bilang deputy head ay sa'yo pa rin. Tungkol naman kay Liang Yuan, kahit na matapos niya yan, hindi ko siya palalampasin. Tiwasay ka lang. Liang Yuan. Huwag mong isiping magtatagumpay ka, hindi ako naniniwalang magaling kang sumayaw, sa La Bayader. Hindi ako naniniwalang magaling ka sa sayaw na ito. Anong nangyayari? Bakit yung dalawa, hindi magkasundo ang galaw? Nadapa siya. Ako, ang nagawa ko. Ayon sa pinagkaisang desisyon ng mga hurado, ang punong mananayaw ay si Yan, Liang Yuan. Sandali. Hindi ako sang-ayon. Bailin, noong nakaraan ay ikaw ang gumawa ng malaswang chismis tungkol sa akin. Ngayon naman, ano na naman ang paninira na balak mong gawin sa akin? Nais kong isumbong. Si Liang Yuan, dahil nakipagtalik siya sa maraming mataas na opisyal, ang paligsahan na ito ay hindi patas na kompetisyon. Ganoon din ang pakiramdam ko, hindi patas ang paligsahan na ito. Vice Comandante Bay, ito ba ay pagtulong mo sa iyong anak na babae? Ibig sabihin ba, panig ka na sa anak mo? Alam nating lahat, si Bailin, 14 na anyos pa lang ay sumali na sa dance company. Sa loob ng 10 taon na siya rito. Samantalang si Liang Yuan, 4 na taon pa lang sa ating grupo. Pero ngayon, nakakasabay na niya si Bailin sa pag-compete para sa lead role. Hindi ba ito kahinahinala? Wala bang katiwalian? Ma, sinabi ni Li Chuan, dati raw siya, ipinadala sa kama ng iba't ibang lalaki, pero wala namang ebidensya. Sa tamang panahon, gumawa ng ilang larawan gamit ang AI. Magpaikot ng kwento, siguradong maniniwala sila. Pagkatapos, ipahadlang kay Liang Yuan. Pahabain ng kaunti ang oras, saka siya pakawalan, at ilabas na lang ang mga ebidensya. Hindi totoo to, di ba? Desidido talagang. Magwagi hanggang dulo. Si Bailin ba to? Hindi ba't paninirang puri to? Congratulations sa inyo. Diretso kayong nagpakita ng sarili ninyong kasinungalingan. Peke to. Ikaw ang may gawa nito. Peke ito. Ikaw ang may pakana nito. Ang sinabi mo sa akin kanina, ulitin mo. Opo. Binigyan ako ni Vice Team Leader Bay ng pabuya at inutusan akong hadlangan si Liang Yuan na sumali sa kompetisyon para magkalat ng baho tungkol kay Liang Yuan. Mayroon akong chat records. Nandito ang ebidensya, may litrato. Boss, nandito na ang testigo at ebidensya. Nakita rin ito ng mga manonood sa ibaba. Mukhang ito na ang totoo. Ipapataw ko sa kanila ang legal na pananagutan. Boss, ang lahat ng ginawa ko para sa ating team ito. Si Liang Yuan, hindi kayang pantayan si Bailin. At saka, nakikipagrelasyon siya kay Xianshan. Hindi ba halatang totoo iyon?
Ang pakikipag-ugnayan ko kay Xianshan, maaari ninyong imbestigahan ng husto. Ang aking karapatang sumali ay hindi nakuha sa palakasan. Ibig sabihin ba, dahil lang may lalaking, may magandang kalagayan, ang nanligaw sa akin? Tatanggalan ninyo ng halaga. Gusto nyo bang baliwalain ang lahat ng pagsisikap ko? Dalhin siya. Punong guro, binabati natin. Sige ng Leang Yuan sa pagiging punong mananayaw ng dance troupe. Liang Yuan, napakawalang utang na loob mo. Napakawalang utang na loob mo. Naghihintay ng pera para sa buhay ng kuya mo. Tapos ikaw, nandito ka sa magarang kompetisyon. Paano ka naging ganoon ka walang puso? Tingnan ninyo siya. Ito ang punong mananayaw na pinili ninyo. Kahit sariling magulang, ay hindi pinapansin. Ang hirap palang pumili ng principal dancer. Ang daming nangyari. Ang gulo. Si Liang Yuan talaga. Parang laging may gulo. Kung hindi may kokontrol ang mga chismis, yung bagong natanggap na posisyon bilang principal dancer, baka mawala pa. Ang lakas ng loob mo. Talagang pumunta ka pa rin. Hindi ba't sinabi ko na, nabibigyan ko kayo ng pera? Bakit kayo nandito? Kung hindi kami pupunta, aalalahanan mo pa ba kami? Yang ballet costume mo, ang mahal siguro niyan. Walang utang na loob. Kailangan ng pera ng kuya mo para makapag-asawa. Wala na kaming makain sa bahay. Pinakiusapan ka lang na magtabi ng konti, ayaw mo pa. Ang tigas ng puso mo. Wala ka nang masabi, no, Tara. Sumama ka sa akin sa ospital. Ikaw, walang hiya ka. Ganyan ka ba magtrato sa nanay mo? Paano mo nagawa yan sa nanay mo? Nanay ko, kayong dalawa, hindi kayo karapat-dapat maging magulang ko. Tingnan nyo. Ito yung pinili nyo. Bilang pinuno, ganito siya magsalita sa sarili niyang magulang. Dapat hindi ko na lang ipinanganak ang anak kong to. Bakit niyo ba ako ipinanganak? Wala ba kayong konsensya? Ikaw. Ayaw niyo pang aminin? CJ, ako na ang magsasabi para sa inyo. Ang mga magulang ko, para lang magamot ang kapatid kong lalaki, kaya nila ako ipinanganak noong ako'y 8 taong gulang. Hiningan nila ako ng bato at buto. Para sa kuya ko, buto sa buto, kahit noong kukuha ako ng college entrance exam. Ikinandado nila ako sa bahay. Para dalhin ako sa isang klinik at kuhanin ang isa kong bato. Liang Yuan, nababaliw ka na ba? Nung halos patayin ninyo ako, sa mismong harap ng bahay natin. Naisip mo ba na kayo ang magpapabaliw sa akin? Yuan. Ang mga bagay sa nakaraan. Hindi na kailangang banggitin pa. Galit lang noon ang nanay mo na wala ng ulirat. Pamilya tayong lahat. Bakit pa natin pinahihirapan ang isa't isa? Pamilya. Hindi. Kayo lang ang pamilya. Mula nang ako'y ipanganak. Ako na ang inyong kasalanan. Hindi ninyo ako kailanman itinuring bilang sila ang Yuan. Sa halip, isang blood bag na pwedeng kunin at ubusin. Yuan, kasalanan ko. Noon, hindi ko alam na nahihirapan ka ng ganito. Ngayon, ako at ang nanay mo, amin na ang pagkakamali. Kung ikaw ay hindi pa rin masaya, ako, luluhod ako sa'yo. Ay, bakit ka luluhod sa walang utang na loob na yan? Mga magulang, lumuhad na at humingi ng tawad. Huwag namang masyadong mabagsik ang anak. Oo nga, kitang-kita namang may dahilan ng ama. Patawarin mo na kaya siya. Isa sa inyo ang nagpapaawa, isa naman ang nagpaparusa. 20 taon na ang palabas na ito. Hindi pa ba kayo nagsasawa? Yuan, sumusuko na kami ng nanay mo sa'yo. Sumama ka na sa amin. Umuwi ka. Anong karapatan nyo na labagin ang kanyang kagustuhan at pilitin siyang umuwi? Liang Yuan, anong ibig mong sabihin? Ngayong nakasampa ka na sa kama ng mayaman, hindi mo nakilala ang sarili mong magulang. Magsalita ka ng maayos.
Kung hindi, handa akong maglinis ng ngipin nyo. Liang Yuan. Ang buhay mo ay sarili mo. Ikaw ang dapat magdesisyon para sa sarili mo. Tama. Simula pagkabata, palagi akong naghahangad ng pagmamahal. Kaya kahit na ang pinakamaliit na kabutihan na ipinakita sa akin ng iba, sinusuklian ko ng buong puso. Lalo na kung ang mga magulang ko pa. Paulit-ulit kong pinangarap na muling mahalin ninyo ako. Pero kayo, mula simula hanggang katapusan, wala. Hindi ninyo tinupad ang tungkulin ninyong palakihin ako. Wala na rin akong obligasyon na alagaan kayo. Wala rin akong obligasyong magbigay pa sa inyo. At isasakdal ko pa kayo sa paninirang puri at panloloko. At Chang, hindi mo ba narinig si Emel Liang? Kanina, ibigay mo sa kanila. Ito ang netizen ni MS Liang para sa inyo. Opisyal kayong binabalaan na si MS Liang ay hahabulin ang sobrang halaga ng ari-arian na kinuha ninyo sa kanya. Opisyal na kayo isasakdal. Bitawan mo ako. Yan Shan. Gusto ko munang umuwi. CJ, umuwi na tayo. Uminom ka muna ng tubig. Magaling na ang ginawa mo. Si Yan Shan. Alam mo ba kung bakit kahit na sa ganitong pamilya ako ipinanganak? Nagbalat pa rin ako. Noong 5 anyos pa lang ako. Kung hindi dahil sa direktor na iyon na dumaan sa bahay namin. Malamang patay na ako sa harap ng bahay namin. Mali na po ako, huwag niyo na akong paluin. Huwag na po. Walang kwentang babae, na kapag nakaw ka pa ng itlog ng kuya mo, mamaya lang, papatayin kita. Mali na po, huwag na po. Ganyan ka ba magdisiplina ng bata? Pang-aabuso na yan. Mag-ingat ka, tatawag ako ng pulis. Sino ka ba para makialam? Umalis ka na, kahit dumating ang pulis. Wala silang pakialam sa usapang pamilya. Ako ang guro ng Beijing North Ballet Company. Magaling siyang sumayaw, may potensyal talaga. Kapag mahusay na siya, makakapag-ipon siya ng malaking pera. Dadalhin ko siya para mag-aral ng ballet. Hindi niyo kailangang gumastos. Payag ba kayo? Kung pera ang habol mo, tatawag ako ngayon ng pulis at isasakdal kita sa panginigil. Umalis ka. Gusto mo bang sumama sa akin? Sumunod ka sa akin, tuturuan kita sumayaw. Hindi ka na magugutom, at hindi ka na masasaktan. Kung tumawag ako ng pulis noon, baka hindi sila maparusahan ng husto, at baka lalo pa akong pag-initan. Kaya dinala muna ako ng direktor. Sinabi sa akin ng direktor, kung gusto kong umalis sa pamilyang ito, kailangan kong samantalahin ang bawat pagkakataon para umangat. Kaya ang pangarap ko ay maging principal dancer ng ballet company at mag-perform sa buong mundo. Para hindi na nila ako maaaring takutin. Kapag sumasayaw lang ako, saka ko lang kayang harapin ang mundo. Saka ko lang nalaman na ako sila ang Yuan. Hindi ako blood bag ng sinuman. Si Yan Shan. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo para sa akin. Mahirap lang ang pamilya ko. Malayo ang agwat ng estado natin. At mahilig pa akong umiwas. Ang nakakaakit sa'yo. Balet lang talaga. Kung sakali, pagdating ng edad nating 40, hindi na rin ako makakasayaw ng ballet at may makilala kang mas magaling sumayaw kaysa sa akin.
na mas makakatulong sa karir mo. Wala na akong halaga sa'yo. Ikaw, makakatayo ka pa rin ba sa likuran ko? Nang walang pasubali tulad ngayon? Liang Yuan. Tingnan mo ako. Iba ako kay Lichuan. Ang gusto ko, ako mismo ang kikilos para makuha yon. Ang pagtatag ng hengtong ay ganoon ka rin. Sa negosyo, walang atubili ang mga desisyon ko. Ang mga bagay na walang silbi, kayang-kaya kong iwanan ng walang pag-aalinlangan. Ngunit iba ka. Ikaw ang taong pinaghirapan kong makamtan, anuman ang mangyari. Hindi kita iiwan. Magpahinga ka ng mabuti. Ngayong gabi. Gusto mo ba? Nakasama mo ako. Nakapagdesisyon ka na ba? Pagkatapos ngayong gabi, pananagutan mo na ako. Naisip ko na ng mabuti. Gusto kita. Si Zai Yanshan, ang chairman ng Hengtong Investment Bank, ay nagpakita ng galit para sa isang prima ballerina ng Beijing Ballet. Nagwala siya dahil sa galit. Walang kwenta. Noong nakaraan, nang tawagan ko siya, ayaw niya pang sumagot sa telepono. Tapos ngayon, dahil lang sa isang maliit na prima ballerina, naging headline news siya. Tita, isang maliit na prima ballerina lang naman yan. Hindi niyo dapat ikagalit yan. Alam ko. Ginagawa niya to dahil noong mga panahong iniwan ko siya, kinamumuhian niya ako. Pero ang tagal na ng panahong lumipas, kahit gaano kalaki ang hinanakit, dapat ay nawala na yon. Ang batang to. Hanggang ngayon, salungat pa rin siya sa lahat ng gusto ko. 1-1. Pasensya na sayo. Magkasama kayong lumaki ni Yanshan, pero ngayon, nandito ka para samahan ako. Noong namatay ang kuya ni Yanshan, at nabigo ang negosyo niya, nanganganib na ang pamilya Zai. Normal lang na umalis kayo sa pamilya Zai. Mayroong isang ballet exchange event sa bansa sa susunod na mga araw. Sasamahan ko na lang kayo pa uwi. Gusto ko rin namang puntahan yung exchange event na yon. Baka sakali ay makita ko pa si Yanshan. Sige. Huwag kang mag-alala, hindi namin hahayaang mga babaeng hindi karapat-dapat ay makapasok sa pamilya namin. Ikaw lang ang magiging manugang ko. Bakit mo ko tinitingnan ng matagal? May nakadikit ba sa mukha ko? May karapatan na ko ngayon. Titigan ko lang ang sarili kong nobya. Ano ng problema? Mayroon sa Grand Theater ngayong gabi. Isang exchange study session ng Opera House. Inayos ko na para sa'yo. Pumunta ka. Exchange study session ng Opera House. Ganitong klaseng exclusive na gathering. Paano ako nakasali? Masyadong matagal ang regular selection process. At maraming uncertainties. Bilang unang dancer sa bansa na naging principal sa edad na 25,
Sino ang magdududa sa kakayahan mo? Salamat. Kung talagang nagpapasalamat ka, huwag kang huminto mamayang gabi. Si Yanshan, ano ba yung sinasabi mo, tanghaling tapat? Busog na ko. Sunduin kita mamayang gabi. Wow, siya nga ba? Ang kasalukuyang prinsipal na mananayaw ng Central Opera House na si Suwan. Tama, ilang taon na siyang nagtatrabaho sa ibang bansa. Hindi ko inaasahang uwi siya sa pagkakataong ito. Kayo po ba si Liang Yuan? MS, Liang. Tama. Enaksuwan. Matagal ko na pong naririnig ang pangalan ninyo. Kumusta po? Matagal ko nang naririnig na may napakagaling na mananayaw ng ballet sa tabi ni Yanshan at ngayon ay sa wakas nakita na rin kita. Nakalimutan kong magpakilala ang aking isa pang pagkakakilanlan. Ako at si Yanshan. Magkasama na kami mula pagkabata, halos 10 taon na. Sa totoo lang, sa mga nakaraang araw, salamat din sa iyo sa pag-aalaga kay Yanshan. Ang pagtitipong ito, si Yanshan ang nagpareserba ng pwesto para sa iyo. Kung gusto mo pa ulit, Miss Liang, sumali sa ganitong mga seminar. Diretso mo na lang akong kausapin, ipapakilala kita. Huwag kang mag-alala, Miss Su. Ang karanasan sa pag-aaral na ito, mahalaga ito sa akin. Pero, ang tunay na karanasan sa pag-aaral, dapat manggaling sa sariling karanasan upang makuha, sa huli. Sa entablado, dapat gamitin ang kakayahan upang magsalita. Talagang may personalidad ka, Miss Liang, pero dapat mong malaman, hindi maganda ang iyong pinagmulan. Noon pa, sa paligsahan ng sayaw ng Jingbei Dance Troupe, nagkagulo ka. Para sa iyo, si Yanshan. Nag-effort ng sobra. Kung talagang Miss Su, para kay Yanshan, pwede mong kausapin siya. Bakit pa? Dito ka nagsismis. Maaga na ang oras. Aalis na ako. Talagang matigas ang ulo, pero okay lang. Marami akong paraan para layuan mo si Yanshan. Sakay na. Anong nangyari? Sino nang may kasalanan? Ang party na ito, si Yanshan, ang nagpareserba ng pwesto para sa'yo. Siya at si Suwan. Hayaan mo na. Kahit na magkasintahan sila noong bata pa, sa loob ng mahigit 10 taon, tapos na yon, huwag mo nang isipin yon. Ito ang Central Opera House, ang punong mananayaw na si Suwan. Sa pag-uwi niya ngayon, espesyal siyang pumunta rito bilang tagapayo. Una, magsasagawa muna siya ng simpleng physical assessment para makita kung ang inyong tour ay umaabot na sa international standard. Ang regular na kinakailangan ng isang world-class dance company. Ang punong mananayaw ay dapat makapag-perform ng 5 magkakasunod na pagtatanghal ng buong obra na may mataas na intensidad. Ang pagitan sa pagitan ng mga ito ay hindi dapat lalampas ng 24 na oras. El Laksu, hindi ba masyadong mahigpit ang standard na ito? Sa pagkakaalam ko, karaniwan ay 2 o 3 palabas lang ang kailangan. Ang pagiging mahigpit sa sarili ay pagiging responsable sa mga manunood. Dapat naiintindihan mo yan, MS, Liang. Siyempre. Pero sana naman, wala kang ibang motibo, yun na Su. Kung gayon, hayaan mo si MS, Liang, na magpakita sa atin ng halimbawa, mag-perform ng 5 magkakasunod na palabas. Magsimula na.
Ang hirap talagang kalabanin ng babaeng ito. El Laksu. Okay na ba ito? Siyempre, ang tibay ng loob mo, MS Liang, hindi ko inaasahan. Mukhang, may sapat ka talagang kakayahan para sa international tour. Binabati kita. Binabati kita. Tingnan mo kung paano kita babawiin. Sir Zai, si MS, Liang po ito, mga update sa kanyang pagsasanay sa teatro. Si Suwan pala ang nakauwi. Bumalik na rin ba sa bansa yung babaeng yon? Sinabi rin po ni Madam Zai na pumunta ka raw sa family dinner nila sa pamilya Zai. Dahil dati po, inilipat ninyo sa akin ang tawag ni Madam Zai. At sinabing hindi na kailangang i-report, kaya hindi ko na rin po nasabi. Noon pa, iniwan na ako. Pagkatapos maitatag ang hentong, paulit-ulit na tumatawag. Gusto lang talagang makisawsaw. Nang hindi ako sumagot, sa wakas, hindi na nakapagpigil at kumilos na. Nakauwi ka na. Eldeneth. Anong nangyari sa paa mo? Wala. Mas matindi lang yung training. Normal lang yan. Magpahina ka bukas, huwag ka nang pumunta. Hindi pwede. Ito yung unang training. Pinaghirapan mo to, para sa akin. Paano ako titigil sa kalagitnaan? Mag-ingat ka. Eldeneth. May family dinner. Ang pamilyaksi sa susunod na araw. Isasama kita. Para na rin. Para malaman nilang girlfriend kita. Family dinner. Pupunta ba si Suwan? Alam ko na. Nakita mo si Suwan sa exchange event. Kaya hindi ka masaya. Sa susunod, kung may problema ka, sabihin mo na lang agad. Bakit mo kailangang mag-isip ng mag-isa? Sabihin mo nga. Ano ba ang sinabi niya sa'yo? Sabi niya. Sabi niya. Ang slot para sa exchange program, hiniling mo sa kanya, sabi pa niya. Magkasama na raw kayo halos 10 taon. At dapat daw umalis ako sa tabi mo. Sa itsura mo, kahit papaano, hindi ka naniwala sa huling sinabi niya. Kung naiinggit ka, sabihin mo lang. Kung may hindi ka gusto, pwede mo rin namang sabihin ng diretsyo. Malungkot ka ba? Siyempre. Sabi niya, ang nangyari sa chief competition, magdudulot sa'yo ng problema. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Siyempre, malulungkot ako. Kaya, paano nga ba nakuha yung slot na yon? Ako ang investor ng organizer. Ano sa tingin mo, paano ko nakuha yung slot ko? Suwan. Kasama niya ang nanay ko nang umuwi siya. Ang family dinner na yon, sila ang nag-ayos. Dinala kita rito para lang malaman niya ang relasyon natin. Para mawala na ang pag-asa nila. Pero paano ang nanay mo? Baka kasi. Kaya nga. Kailangan mong magtiwala sa akin ng buong puso. Okay ba? CJ. Pero ito kasi, first time kong makikilala ang nanay mo. Kailangan pa ring maging maayos ang pakikitungo ko. Binibining Liang. Nagkataon lang. Binibining Su. Binibining Su, narito na po kayo.
Ang bandanang ito ay mula sa aming pinakabagong serye. Ito ay eksklusibo sa bansa. Gusto po ba ninyong ibalot ito? Huwag magmadali. Nakikita ko si Binibining Liang, ay gusto rin. Ang bandanang ito ay hindi mura. Sigurado po ba ang binibining ito na kayang bilhin ito? Ang aming tindahan ay may sistema ng pagiging miyembro. Ang hindi iyo ay hindi maaaring subukan ito. Si Binibining Liang ay malapit kay Manager Zai, na paborito. Pero Yuan, ang ganitong okasyon ay talagang hindi bagay sa iyo. Ang iyong karaniwang suot ay masyadong simple. Ang aking suot ay hindi kailangang pag-abalahan ni Binibining Su. HMM. Kukunin ko rin ito. Binibining Su, ay balak mong kunin ang lahat ng aking napupusuan, na bawat bagay. Hindi lamang mga regalo. Ang tao ay gusto ko ring agawin. Kaya, dapat mong pagkatiwalaan ako ng buong puso. CJ, Gusto mo talagang agawin. Dahil hindi ka pa nagkakaroon. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, habang ganyan ka, lalong nakakaawa. Ikaw. Gusto mo ba ulit akong apihin tulad ng dati? Liang Yuan. Ang Shillinger mo naman. Yung panganay na kapatid ng pamilya Zai ay namatay na. Akala mo ba, hahayaan lang ni Zai Yanshan ang nanay niya? MS, Liang, mas mabuti pang pag-isipan mong mabuti. Sa pagitan mo at ng tunay niyang nanay, sino ang pipiliin ni Zai Yanshan? si Liang Yuan lang ang pipiliin ko. May iba ka pa bang gustong itanong? Yanshan, nandito ka rin pala. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Hindi ko nakita ang phone ko kanina. Naapi ka ba? Yanshan. Yanshan, tingnan mo, malamang magugustuhan ni nanay mo ang panyong ito na pinili ko para sa kanya. Naalala ko, ilang taon na ang nakalipas, binigyan siya ng kuya mo ng katulad nito. Nang mamatay ang kuya mo, sobrang nalungkot ang nanay mo. Hindi mo naman ipagpapalit sa isang dayuhan ang kaligayahan niya, di ba? Akala mo sino ka? Si Liang Yuan ang nobya ko. Ikaw ang tunay na dayuhan dito. Zai Yanshan, ipinagpapalit mo siya sa nanay mo. Ako ang bahala sa nanay ko. Ang kailangan mong gawin ngayon ay humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din. Yanshan, bakit ko siya dapat hinga ng tawad? Sinadya mong pasayawin siya ng 5 beses ng sunod-sunod. Kaya nasugatan ang bukong-bukong niya. Ngayon, sinadya mo ulit siyang pahirapan. Suwan, hindi kita kinakausap para makipag-usap. Ako, Alam mo naman, marami akong paraan para mapilitan kang humingi ng tawad. MS, Liang, pasensya na, hindi ako nag-isip ng maayos noon. Paumanhin. At isa pa, yung dance troupe na dinala mo mula sa ibang bansa, yung sikat na grupo ng mananayaw, simula ngayon, opisyal nang isasama sa Beijing North Ballet Company. Zai Yanshan, nabighani ka na ba sa kanya? Pinaghirapan kong buuan ng grupo na yun. Dahil ang ginulo mo ang taong akin. Hindi ka pa alis? Salamat, Boss C. Wala akong mata, hindi ko nakilala ang bundok. Paumanhin. Nagkamali ako. Paumanhin, paumanhin, paumanhin. Tinanggal ka na sa trabaho. Si Yanshan, huwag kang magalit ng ganyan. Ang salo-salo bukas ng gabi. Ano man ang mangyari. Nandito ako. Huwag kang maniwala sa sinabi ni Suwan. Alam ko. At ako dapat ang kinabahan. Ano na kinakatakot mo? Natatakot ako baka hindi kita maprotektahan. Hindi madaling kausap ang pamilya ko. Walang kung sakali.
Si Yanshan. Naniniwala ako sa'yo. Dapat maniwala ka rin sa sarili mo. Di ba? Yanshan, nandito ka na pala. Sabihin mo. Anong balak mo sa pag-uwi mo ngayon? Array. Anak ka talaga, bakit ang lamig pa rin ng pakikitungo mo? Ang dahilan ng pag-uwi ko ngayon, syempre tungkol sa kasal. Wan, kami ng tatay mo. Simula nung bata pa siya ay nakita na namin siyang lumaki. Kilalang kilala namin. Naalala ko pa noong bata kayo, naglalaro kayo ni Yanshan ng bahay-bahayan. Sabi mo pa noon, gusto mong maging asawa ni Yanshan. Tita, huwag po kayong ganyan. Bata pa po kami noon. Mga bagay noong bata pa. Siyempre, hindi na yon dapat paniwalaan. MS, Liang, narinig kong galing ka sa ordinaryong pamilya. Naabot mo ang kinaroroonan mo ngayon. Mahirap siguro yun, ano? Ang lalaking tulad ni Yanshan. Nag-aagawan ang mga babae. Pero, kailangan mo ring maging makatotohanan sa sarili mong kakayahan. Salamat po sa pag-aalala. Masaya ako na nagagawa ko ang trabahong mahal ko. Sobrang saya ko. Tungkol naman sa amin ni Yanshan. Siyempre, pinag-isipan naming mabuti ito at alam namin ang aming kakayahan. Narating ni Liang Yuan ang kanyang kinaroroonan ngayon. Dahil sa kanyang pagsisikap. Ito ay mas karapat-dapat igalang. Kaysa sa anumang bagay na ipinanganak kang mayroon. Zai Yanshan. Ganito kakatapang na ipagtanggol ang babaeng ito. Ang saloobin ni Liang Yuan, iyon din ang saloobin ko. Zai Yanshan. Para sa babaeng ito. Naglakas loob ka pang sumagot sa akin. Kung hindi dahil namatay ang kuya mo, akala mo ba? Gusto ko talagang pakialaman ka. Tama na. Noong mga panahong iyon, bakit kaya nagtanan ang kuya ko at ang kanyang asawa? Hanggang sa naaksidente sila. Nakalimutan mo na ba? Nakalimutan mo na ba? Ang ginawa ko noon ay, O sadyang, kailangan pa bang ipaalala ko sa'yo? Noong nagkaroon ng problema si kuya, iniwan mo kami ni Rui na bata pa, dito sa bansa para mag-isa at mabuhay ng mahirap. Noon pa man, wala ka nang pakialam sa akin. Ngayon, lalo ka nang walang karapatan. Zai Yanshan. Naglakas loob kang sumuwi sa akin. Pagkamatay ni kuya, ang lahat ng galit mo ay inilipat mo sa akin. Hindi ka karapat dapat maging ina ko. At lalong wala kang karapatang makialam sa buhay ko. Yuan, umalis na tayo. Zai Yanshan. Dahil sa babaeng ito, ganito ka kaharap sa akin. Tita, huwag kayong mag-alala. May paraan ako para mapaalis si Liang Yuan. Liang Yuan. Kapag maging totoo na ang aming relasyon ni Zai Yanshan, tingnan natin kung paano ka magyayabang. Hindi ko alam noon na may kapatid ka pala. Mula nang ako'y ipinanganak, lagi na akong ikinukumpara ng nanay ko sa kuya ko. Mula nang siya'y pumanaw, ang lahat ng pagdaramdam at pagkabigo, inilipat niya sa akin. Hanggang sa punto na, sana ako na lang ang namatay. Si Yanshan. Hindi ka kapalit ng sinuman. Nandito ako ngayon para sa'yo. At si Ruli rin. Yuan, huwag mo akong iwan. Hindi kita ipagkakanulo. MS, Liang. Pagkatapos pumunta ni President Zai sa private club sa timog ng lungsod, nawalan na ng koneksyon. Ginamitan ako ni Suwa ng daya para mapaalis, at nagdala pa siya ng maraming tao at kagamitan. Si Yanshan, hindi siya ganoong klaseng taong nagpapabaya.
Baka naman, nalaman niya ang plano ni Suwan. At balak niyang gamitin ang plano niya laban sa kanya. S. Chang, makipag-ugnayan sa dalawang media na malapit sa atin. At may impluensya. Sabihin mong mag-station sila malapit sa club. Ngayong araw, ako mismo ang magbibigay sa kanila ng malaking balita. Naiintindihan ko. Suwan. Nilason mo ako. Yan Shan. Siguradong nauuhaw ka, at hindi ka komportable. Halika, uminom ka ng tubig. Yan Shan. Ang pagsasama ng Zai Group at Su Family, ang pinakamalakas na kombinasyon. Hindi ba't gusto rin ni tita, na tayo ay maging magkasama? 2 bata pa lang tayo, 10 taon na. Tayo ang itinadhana para sa isa't isa. Suwan. May pagkakataon ka pang. Tumigil ka na. Sa ganitong pagkakataon, nagpapanggap ka pang mabuting tao. Ano? Nag-iingat ka para kay Liang Yuan. Maya-maya, pagdating ng mga reporter. At makuhaan tayo, na nakagulo ang mga damit. Makakapagpaliwanag ka pa ba? Pagdating ng panahon, kahit ayaw mo, mapipilitan kang pakasalan ako. Ayan Gi, Su. Hanggang kailan mo pa ba itutuloy? Ang palabas mong ito, Liang Yuan. Anong ginagawa mo rito? Ang talino mo talaga, mukhang. Hindi na kailangan ang backup plan. gusto mong gamitin ang plano nila laban sa kanila. Pero hindi mo man lang sinabi. Kay Achang, muntik na siyang mamatay sa takot dahil sa'yo. Hindi marunong magtago ng sikreto si Achang. Madaling mabuko. Ang kapal ng mukha ninyo. Akala mo, makukuha mo siya sa ganitong karumal-dumal na paraan? Suwan, malinaw na ang ipinahiwatid ko sa dinner party. Hindi ka nagsisisi, at lalo ka pang nang agrabyado. Panahon na para magbayad ka. Yan, Shan. Alam kong nagkamali ako. Isipin mo na lang, ang samahan ng ating pamilya. Sana bukas ng umaga. Balita tungkol kay Yan, Su, na ang nasa headline. Walang problema, Ginang, Liang. Eksperto kami sa ganitong solidong ebidensya. Natakot ka. Siyempre naman, paano kung may nangyari sa'yo? Ako ang ina ni Zai Yanshan. Magkita tayo sa tea house mamayang hapon. May sasabihin ako sa'yo. Baka dahil sa nangyari kay Suwan? Ito ay top class na red wine. Hindi ito karaniwang iniinom ng mga tao. Ngayon, maaari mo na itong tikman. Ginangksi. Maaari bang diretsyo na lang po kayo? Narinig ko ang nangyari kay Suwan. Ang pamamaraan niya, talagang hindi maganda. Ngunit sapat na ito para patunayan, na dinala mo kay Yanshan, ang daming problema. Ang pamantayan ng aming pamilyang Zai. Hindi madaling lampasan. Ang pamilya Zai ay hindi basta-basta lang papasukin. Hindi ganoon kadali ang aming pasukan. Ginangksi. Akala ko pagkatapos na nangyari noon, may intindihan na ninyo na ang pagitan ko at ni si Yanshan. Kami ni Yanshan ang may desisyon, hindi yung sinasabi ninyong pasukan. Ang pagpunta ninyo sa akin ngayon ay hindi ba't nangangahulugang? Kay Yanshan, wala kayong magawa. Binata, ang pag-ibig ay hindi makakapagpakain sa iyo. Ang narating ni Yanshan ngayon ay hindi dahil sa pag-ibig. Ang kailangan niya ngayon ay isang makakatulong sa kanya, sa kanyang karera, isang kapantay na pamilya. Hindi isang babaeng kailangan niyang laging ipagtanggol. Ang karera ko, pinaghirapan ko yan ng paisa-isa. At saka, ang pamilya Xi ay hindi kasing delikado ng sinasabi ninyo. Bakit pa kayo gumagamit ng dahilang para sa kanyang kabutihan? Para siya ay kontrolin? Sabihin mo, ano ang kailangan mo? Para iwanan mo siya. Ang pagpunta ko rito ngayon ay bilang paggalang sa ina ni Xi Yanshan. Iginagalang ko siya
Kaya iginagalang ko rin kayo. Isa pa. Kapag nawala na ang tama ng alak, iba na ang lasa. Liang Yuan. Huwag mong subukang labanan ako. Hindi nagtagumpay ang negosasyon. Nagbabanta ka na ngayon. Ginang Xi, pag-isipan mong mabuti. Kung ako'y hulihin mo ngayon, ang relasyon mo bilang ina at anak ni Xian Shan ay tuluyang mapuputol. Liang Yuan, nagre-rebelde ka na. Ang desisyon ko, walang sinumang madaling makakapagpabago. Ito ang itinuro sa akin. Ni Xian Shan ng personal. Yuan, ayos ka lang ba? Yan Shan. Tingnan mo. Ito ba ang babaeng pinili mo? Kanina pa niya ako gustong saktan. Akala mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Mukhang binigyan ka nga ng gayuma. Ng babaeng ito, nanay mo ako. Kaya nga noong itatag ang Hengtong Investment Bank, bumalik ka. Wala akong ginawa sa'yo. Ayoko lang makita ka. May mali ba doon? Ngayon, pati sila yung Yuan gustong mong saktan. Siya ang magiging asawa ko. Asawa, ang kuya mo noon. Ganyan din kamahal ang asawa niya. Ano ang nangyari? Kung hindi siya magtatakas, paano siya maaksidente at mamatay sa daan? Kung nakinig lang siya sa akin. Tumahimik ka nga. Noong namatay ang kuya ni Xian Shan, nagawa mo ba ang responsibilidad bilang isang ina? Anong karapatan mo na ang galit mo sa kanya ay ipinapasa mo sa kanya? Ang usapin ng pamilya namin, wala kang karapatang makialam dito. Ako ang napili ni Yan Shan na maging asawa. Siya ang itinakda kong maging asawa. Ang kanyang mga problema ay problema ko na rin. Sinira mo na ang buhay ng isang anak. Gugustuhin mo pa bang sirain ang pangalawa? Mga anak ko sila. Dapat silang makinig sa akin. Kunin ninyo siya. Yan Shan. Noong araw ng kompetisyon, ang mga sinabi mo sa akin. Ngayon, ako naman ang magsasabi sa iyo. Ang iyong buhay ay ikaw ang pipili ng landas na tatahakin mo. Dalhin siya sa aming villa sa ibang bansa. Huwag nang hayaang bumalik pa siya. Hayaan siyang mabuhay sa sarili niyang paraan. Bitawan ninyo ako. Yan Shan. Nanay mo ako. Yan Shan. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Salamat. Bukas, magsisimula na ang international tour ko. Ikaw, pwede bang bigyan mo ako ng lakas ng loob? Liang Yuan ko. Magpakailanman ang pinakamagandang swan sa entablado. Binabati kita, ang punong mananayaw ng Jingbi Ballet Company. Iyan, Liang Yuan. Ang huling palabas ng World Tour ay matagumpay na natapos. Yuan. Yan Shan. Ang isang swan ay hindi dapat nakakulong sa isang lawa. Ngunit ikaw, pinapagminas mo ang buong kalangitan. Nais kong hilingin sa'yo, na gawin mo akong iyong magpakailanmang daungan, kahit saan ka man lumipad, laging mayakap dito, na naghihintay sa iyong pagbabalik. Iri, Liang Yuan. Papakasalan mo ba ako? Si Yan Shan.
Mula ngayon, alam na ng buong mundo. Ang dagat na ito, ang swan na ito, ay akin. Hindi. Ang buong mundo ang nakakaalam. Ang dagat na ito ay nakahanap sa kanyang nag-iisang swan.